Life After Prison. By Silence You. Kabanata 471. Alam ni Mick na hindi niya magagawang kumbansihin si Severin kapag nakapagdesisyon na ang huli, kaya sinabi niya kay Candy. Candy, kumuha ka ng ilang lalaki para bumalik kasama mo at si Mr. Severin pabalik sa Must Hall. Pagkatapos niyang maligo, maaari mo siyang sundan sa Brookborn. Ako at ang iba pang mga lalaki ang bahala sa iba pang mga kuta. Hahanap kami ng oras para bisitahin kayo ni Mr. Severin kapag naging maayos na ang lahat, na sa palagay ko ay aabutin ng halos 2 araw. Oo, tatay. Huwag kang mag-alala. Maaari mong ipaubaya ito sa akin. Nakangiting sabi ni Candy. Magandang babae. Tumango si Mick. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin kay Severin at sinabing, Mr. Severin, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi kita personal na maibalik. May mga kailangan pa akong gawin dito. Ngumiti si Mr. Severin. Kalokohan. Mayroon tayong lahat ng oras sa mundo upang abutin mamaya. Tara na, Mr. Severin. Agad na pinangunahan ni Candy ang daan, at ilan sa mga sinamahan ni Must Hall na si Severin ay umalis muna sa lugar. Pagkaalis ni Severin, sinabi ng Great Elder ng Must Hall. Mick, ang pagkakaroon natin ng Mr. Severin bilang kasama sa labanan ay napakadali. Wala pang 5 segundo bago niya napatay ang 3 sa mga Great Elders ng Blood Drinker Gang. Hindi na ako magtataka kung ang kanyang paggamit ay nasa level ng isang Warrior King. At saka, maaaring hindi ito level 1 Warrior King, kundi level 2 or 3 Warrior King. Tama siya. Ang swerte natin, Mick. Buti na lang kaaway siya ng Blood Drinker Gang. Dapat tayong gumawa ng isang party para sa kanya sa malapit na hinaharap. Hindi natin kailangang katakutan ang sinuman o anumang bagay kung siya ay ating kaibigan. Malakas na ipinahayag ng Second Elder sa pag-asang marinig ng iba. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga nakatataas sa Must Hall ang nakakaalam kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Severin. Lahat ng lalaki mula sa Must Hall ay napangiti at nagsalita ng sabay-sabay. Oo, ito ay kahanga-hanga. Sisiguraduhin naming ituturing ng maayos ang aming bagong kaibigan. Bumaba na tayo sa iba pang mga kuta. Bukas ng umaga, malalaman ng lahat ng iba pang puwersa sa Riversen na hindi na tayo guguluhin pa sa Must Hall. Bahagyang ngumiti si Mick kahit halos magtatatalan sa tuwa. Sa wakas natapos na ang mga araw ng pagiging nasipa na Must Hall. Hindi nagtagal, 3 sasakyan ang dahan-daang dumaan patungo sa Riversen. Ang sasakyan sa unahan ay inatas ang magbukas ng daan, habang ang sasakyan sa likuran ay may tungkuling protektahan ang prosesyon, at ito ang naglagay kay Severin sa sasakyan sa gitna. Kahit medyo inaantok na si Candy ay nagpumilit pa rin siyang magmaneho, para makaidlip si Severin sa likod ng sasakyan. Habang nagmamaneho, hindi niya maiwasang mapangiti at mapatingin sa kanya sa rearview mirror. Bakit hindi pa bumabalik si Severin? Buong gabi na siyang wala. Saan ba siya nagpunta? Hindi niya ba alam na kailangan na nating bumalik sa pwesto natin? Tanong ni Diane at galit na tinapakan ang paa niya nang makitang hindi pa bumabalik si Severin. Diane, anong gagawin natin ngayon? Tawagan ko ba siya at hilingin na magmadali siyang bumalik? Tanong ni Judith. Binuhat ni Diane si Celine at pagkatapos mag-isip ay sumagot ito. Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Wala namang silbi na madaliin siya kung busy siya. Tsaka alam niyang kailangan niyang pumunta sa Shanahan pagkatapos bumalik dito. Kung tutuusin, baka nandoon na siya. Sa labas na tayo mag-almusal at pagkatapos nito, magde-drive tayo sa Shanahans para tingnan kung nandoon siya. Tumango si Judith. Lumabas tayo pagkatapos. Life After Prison. Kabanata 472. Parehong alam ni na Judith at Diane na bibisita si Valerian sa mga Shanahan sa araw na iyon, kahit na hindi nila alam kung anong oras. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nakakakilala ng isang mahalagang figure, kaya nagpasya silang magbihis at pumunta sa mga Shanahan upang makita kung ano ang tungkol sa kaguluhan. Tinansya nilang darating si Valerian bandang 11:00 ng umaga, at hindi mas maaga kaysa noon dahil nagpaplano siyang kumain ng tanghalian. Pasado 9:00 na ng umaga nang makarating sila sa Shanahan.
Lola, maganda ang hitsura mo. Masaya si Dayan na nakatanggap siya ng $285,000 bilang pabuya mula kay Catherine. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang uri ng pagkilala. Natutuwa akong napansin mo. Totoo ang sinasabi nila, kung paano magiging maganda ang hitsura ng isang tao kapag may magagandang bagay na nangyayari. Hindi ko pinangarap na ang isang mahalagang figurine na tulad ni Mr. Valerian ay magpapasaya sa ating tahanan sa ating presensya. Ang iba ay dapat na berde sa inggit sa ating magandang kapalaran. Nakangiting sabi ni Catherine. Alam ko, tama. Nakita ko ang lahat ng mahahalagang regalo na dinala ng lahat ng mayayamang mga ngalakal sa lungsod. Nakangiting sabi ni Dayan. Gayunpaman, pagkatapos suriing mabuti, napansin niyang wala saan man si Severin. Dayan, nasaan si Severin? Tanong ni Megan nang makitang hindi sumama si Severin kay Dayan. Wala akong ideya kung nasaan siya. Lumabas siya kagabi pagkatapos sabihin sa akin na may importante siyang gagawin. Hindi pa rin siya bumabalik nang dumating kami dito kaya naisip ko na nandito siya. Well, sa tingin ko nagkamali yata ako. Umiiyak na sabi ni Dayan. Ang bastos niya. Baka hindi matutuwa si Mr. Valerian kung malalaman niyang hindi lahat tayo nandito para tanggapin siya. Galit na bulalas ni Stanley. Wala siyang respeto sa mga nakatatanda. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagbisita ni Mr. Valerian? Dapat ay isinantibi niya ang anumang bagay na kanyang hinarap sa isang araw tulad ngayon. Pahayag ni George. Siguro iniisip niya na mas mahalaga siya kaysa kay Mr. Valerian. Pag-alit na sabi ni Cherise. Tahimik lang si Catherine hanggang noon. Sa totoo lang, siya ay hindi nasisiyahan tulad ng sino man sa kanila sa katotohanan na hindi na bumalik si Severin simula kagabi. Huwag magsabi ng mga bagay na hindi totoo. Masasaktan tayo kapag may nakarinig sa atin at nagpasa ng mensahe kay Mr. Valerian na may ilang pinalaking detalye. Sambat ni Catherine nang marinig ang sinabi ni Cherise. Pagkatapos ng ilang paghinto, idinagdag niya. Hindi tanga si Severin. Naniniwala ako na hindi siya mahuhuli. Sa totoo lang, baka papunta na siya dito. Isa pang pagtigil. Dayan, tawagan mo siya at sabihing bilasan niya. Kung hindi siya makakarating sa oras, sabihin mo sa kanya na pumasok siya sa likod ng pinto. Sa ganoong paraan walang makakakita sa kanya. At dapat lumabas tayong lahat sa isang malaking grupo para salubungin si Mr. Valerian para mahirapan siyang mapansin kung wala si Severin. Tama ka. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, si Severin ay hindi kadugo sa atin. Siya lamang ang asawa ng isa sa maraming apo. Sigurado akong hindi mapapansin ni Mr. Valerian na wala ang isang katulad niya. Sabi ni Cherise sabay ngisi. Ibinabalita ang pagdating ni na Mr. Valerian at Mr. Zachariah. Sumigaw ang mayordomo sa labas. Ang oras ay nagpakita ng 9:00 ng umaga. Oh, kalokohan. Nandito na siya. Niwala pa akong oras para tawagan si Severin. Bulalas ni Dayan na madilim ang mukha. Life after prison. Kabanata 473. Napatalon si Felicia sa takot, at nagmamadaling nagtanong. Ano ang dapat nating gawin? Ang katotohanan na si Mr. Valerian ay narito ng mas maaga kaysa sa inaasahan ay nangangahulugan na talagang pinahahalagahan niya tayo. Tiyak na hindi siya matutuwa kapag nalaman niyang hindi pa tayong lahat. Si Catherine, gayunpaman, ay kakaibang kalmado. Hindi na kailangan mataranta. Hindi naman kasi masyadong malapit si Mr. Valerian kay Severin. Sa sobrang laki ng grupo natin, matagal niya nang mapapansing wala si Severin sa atin. Magpapanggap na lang tayo na nandito na si Severin at lalabas para salubungin si Mr. Valerian sa loob ng 10 segundo o higit pa. Tapos maghiwa-hiwalay tayo sa loob. Sigurado akong hindi niya mapapansin ang kawalan ni Severin kung gagawin lang namin ang sinabi ko. Nanay, huwag kang mag-alala. Huminga ka ng malalim. Tama si Lola. Magiging maayos ang lahat. Magiging abala si Mr. Valerian para mapansin ang pagkawala ni Severin. Tatawagan namin si Severin kapag nakabalik na kami sa bahay at sasabihin sa kanya na pumasok sa likod ng pinto. Sabi ni Megan kay Felicia.
Tara na. Hinihintay na tayo ni Mr. Valerian. Sabi ni Catherine. Pagkatapos, pinamunuan niya ang buong grupo sa labas. Ang mga Ballard ay nagbigay ng regalo ng isang gintong estatwa, isang regalo ng isang klasikal na pagpipinta, isang regalo ng nasa kalagitnaan na ang mga Shanahan sa labas nang mabigla sila sa mga regalong ibinigay ng mga Ballard. Ang lahat ng pinagsama-samang kaloob ay mas mahalaga kaysa alinman sa mga regalong ibinigay ng iba pang prestihiyosong pamilya. Mukhang kapalaran ng aming pamilya ang maging mayaman. Naisip ni Catherine. Magalang naming binabati ka, Mr. Valerian. Sabay-sabay ang Shanahans, yumuko sa kanya sa perpektong pagkakaisa. Hindi sila nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo hanggat hindi binigyan ng hudyat na gawin ito. Salamat, salamat. Baka bumangon kayong lahat. Nakangiting sabi ni Valerian. Pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang kamay, senyales na gawin iyon. Agad namang nakahinga ng maluwag si Catherine matapos tumayo ang lahat. Ang mga Shanahan ay maaaring magkalat ngayon at sa oras na iyon, walang makakapansin na wala si Severin. Ha? Lola Catherine, nasaan si Severin? Bakit hindi ko siya nakikita dito? Walang imak si Catherine dahil pinili ni Sheila ang mismong sandaling iyon para i-pipe up matapos mabigang mahanap si Severin. Nagdilim ang bawat mukha sa mga Shanahan habang parehong pinagpapawisan sina Felicia at William. Hoy, tama siya. Wala talaga si Severin. Nasaan ba siya? Tanong ni Valerian na nakakunot ang noo. Kung tutuusin, si Severin ang master ni Warren, isa sa 4 Great War Gods dahilan kung bakit siya nakapunta dito para bisitahin ang mga Shanahan ay ang Severin din ang dahilan ng pag-knockout ni Warren. Siya ay may lubos na paggalang sa kanyang master at nais na gumugol ng ilang oras sa pakikipag-chat sa kanya. Lumuhad na sana si Valerian kay Severin kung hindi lang binalaan siya ni Warren na huwag ilantad ang pagkakakilanlan ni Severin bilang Supreme Leader. Si Catherine na nakaharap sa maraming bagyo sa nakaraan, ay sobrang takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa katunayan, siya ay labis na natakot na ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi pwede. Talaga bang napakatapang ni Severin na hindi batiin si Mr. Valerian kapag naglaan siya ng oras para bisitahin? Bakit? Ito ay kasing ganda ng pagbibigay kay Mr. Valerian ng isang sampal sa mukha. Life After Prison. Kabanata 474. Ang mga mayayamang mga ngalakal na nakatayo sa gilid ay nagsimulang magtsismisan nang mapagtanto nilang nawawala si Severin. Sa katunayan, ang ilan sa mga mayayamang mga ngalakal ay sa loob-loob na nagkukuskos ng kanilang mga kamay sa tuwa sa pagliko ng mga pangyayari habang sila ay naninibugho sa mabilis na pagtaas ng tagumpay ng mga Shanahan. Hinihintay nilang gumawa ng isang maling hakbang ang mga Shanahan at sigurado silang walang handang makipagtulungan sa kanila kapag naipakita na ni Valerian ang kanyang sama ng loob. Naramdaman siguro ni Zachariah na may hindi tama at mabilis niyang sinenyasan si Sheila na tumahimik sa kanyang mga mata. Ang tagal niyang nakuha ang ipinahihiwatig nito ngunit nang makuha niya ito ay agad na bumagsak ang mukha nito habang nakayuko. Noon niya nalaman na nagdulot siya ng ilang problema. Mukhang wala talaga si Severin. Kung hindi, lalabas siya para salubungin tayo. Naisip ni Sheila. Naalala niya kung paano kaagad na sinaklolohan ni Valerian si Severin sa isang tawag lang at umaasa na patuloy silang magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa matapos ang lahat ng alikabok sa bagay na ito. Buti na lang at mabilis mag-react si Stanley. Mr. Valerian, humihingi po ako ng paumanhin. Bigla po siyang natatae at walang pagpipilian kundi magmadaling pumunta sa inidoro. Hindi po namin inaasahan ang pagdating niyo ng ganito kaga kaya hindi na namin siya hiniling na sumama sa amin. Hahaha. Lahat mabuti, lahat mabuti. Sabi ni Valerian na may kasamang ngiti. Hindi niya talaga iniisip ang isang paraan o iba pa. Nakahinga ng maluwag ang mga Shanahan nang mapagtanto nilang hindi galit si Valerian. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang kotse ang pumasok at huminto sa isang bakanteng field na medyo malayo. Sino ang dapat bumaba sa sasakyan kundi si Severin? Ah! Kalokohan! Tapos na ako. Bulalas ni Stanley nang makita niyang naglalakad si Severin papunta sa kanila.
Ilang segundo na ang nakalipas ay tinatapik-tapik pa niya ang kanyang sarili sa kanyang likod para sa mabilis na pag-iisip, ngunit ang hitsura ni Severin ay nangangahulugan na ang kanyang mga kasinungalingan ay ganap na naputol. Ang krimen ng pagsisinungaling kay Valerian ay mas malala pa sa krimen ng pagiging huli. Gaya ng inaasahan, sarkastikong itinuro ng isa sa mayayamang mga ngalakal. Hoy, hindi ba Severin? Noong sinabi mong nasa inidoro siya, ibig mong sabihin ay nasa kotse siya. Mabuti naman si Severin. Baka nasa banyo siya sa labas ng mansyon, pero hindi naman siguro iyon. Paanong ang isang mansyon na kasing laki nito ay walang kahit isang banyo sa loob? Tahimik na sabi ng isa pang mayamang mga ngalakal. Hihihi. Ang bastos nilang magsinungaling kay Mr. Valerian. Siguradong patay na sila. Sabi ng iba. Puno ng pawis ang noo ni Catherine. Muli, siya ay naging pipi sa takot. Pagkatapos ay mabilis siyang kumurap kay Stanley, at nagtanong. Anong nangyayari dito, Stanley? Di ba sabi mo nasa inidoro si Severin? Bakit sa labas siya papasok kung ganoon talaga? Alam ni Stanley na gusto siya ni Catherine na mabilis na mag-isip ng magandang dahilan para mapawi ang sitwasyon. Nagsimulang umikot ng mabilis ang kanyang isip, at natagalan siya bago magpaliwanag ng may malungkot na mukha. Paano ko malalaman, Lola? Siya ang nagsabi sa akin na siya ay nasa palikuran. Nagulat din ako gaya ng sino man sa inyo nang makita siyang bumaba ng sasakyan. Pagkatapos, para mas maging kapanipaniwala, agad niyang nilapitan si Severin at tinanong. Severin, hindi ka ba nagpunta sa banyo? Paano ka lang makakabalik mula sa labas pagkatapos dumating si Mr. Valerian ilang taon na ang nakalipas? Gayunpaman, hindi natakot si Severin na masaktan si Valerian. Ngumiti lang siya at kinuyam ang mga kamay bilang pagpupugay. Kumusta, Mr. Valerian? Paumanhin, ngunit kailangan kong asikasuhin ang ilang mga kagyat na bagay. Sana mapatawad mo ako sa aking pagkahuli. Life After Prison. Kabanata 475. Anong impyerno? Ang batang ito ay may mga bola. Hindi lang siya nagsinungaling tungkol sa pagpunta sa banyo, ngunit naglakas loob siyang kausapin si Mr. Valerian na parang magkaibigan sila. Sabi ng isang tao matapos masaksihan ang pinakabagong pag-unlad. Nagulat din ang mga siyanahan. Nagpahiwatig na si Stanley kay Severin para hindi na lang pinansin. Bakit ayaw tanggapin ni Severin ang pahiwatig? Hindi ako makapaniwala na sinabi niya talaga kay Mr. Valerian na mayroon siyang iba pang agarang bagay na dapat asikasuhin. Hindi nila maiwasang magtaka kung magagalit ba si Valerian kay Severin. Gayunpaman, sa inaasahan ng lahat, ngumiti lang si Valerian at sinabing, ayos lang, baka maglaan ka ng oras para tapusin kung ano man ang ginagawa mo. Tsaka kasalanan ko naman kung pumunta ako dito ng maaga at hindi ko kinukumpirma ang oras ng pagbisita sa inyong lahat. Tiyak na sa susunod ay magiging mas maalalahanin pa ako. Natulala ang lahat. Hindi lang hindi nagalit si Valerian kundi medyo humihingi siya ng tawad. Hahaha. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pwede kang pumunta para sa ilang inumin anumang oras mo gusto. Sabi ni Severin. Bahagyang natigilan si Zachariah na nakatayo sa likuran ni Valerian. Mukhang malapit talaga sina Severin at Valerian sa isa't isa. Kung hindi, hindi sila mag-uusap ng informal sa isa't isa. Naisip niya. Hahaha. Sige kung ganun. Siguraduhing maupo ka sa tabi ko mamaya para sabay tayong mag-inom ng konting inuman. Sabi ni Valerian. Isang karangalan para sa akin ang uminom kasama ka. Bahagyang yumoko si Severin at ikinumpas ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay para masiguradong nanatiling nakatago ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ang isang nagulat na Valerian ay wala nito. Mabilis niyang inal-alayan si Severin habang sinasabi. Hindi na kailangan para dito. Hindi na kailangan para dito. Natigilan ang lahat. Anong nangyayari? Tama lang na sumaludo si Severin kay Mr. Valerian dahil sa pagiging late niya. Bakit parang gulat na gulat si Mr. Valerian dito? Hindi lang siya ang sumuporta sa kanya pero talagang sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang gawin iyon. Parang mas mataas ang ranggo ni Severin kaysa kay Valerian.
Si Dayan at ang iba pang mga siyanahan ay nagkunot ng kanilang mga kilay sa pagkataranta at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Ahem. Umubo naman si Warren na nakatayo sa tabi ni Valerian bilang paalala sa kanya. Agad na nahuli si Valerian at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Mabilis siyang nagplaster ng ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, "Ang ibig kong sabihin ay hindi na natin kailangang limitahan ang ating sarili sa ilang inumin. Sa katunayan, dapat tayong uminom hanggang sa madaling araw. At ang parusa mo sa pagiging huli ay magpatambo muna ng 3 inumin." Nako, iyon pala ang ibig niyang sabihin. Akala ng lahat. Hahaha, syempre. Nararapat sa akin to sa pagiging huli ko. Mabait na sabi ni Severin. Karamihan sa mga tao doon ay nakatingin kay Severin na may selos sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, nag-alok si Valerian na maupo sa parehong mesa ni Severin at ibinalik ang ilang inumin kasama niya. Ang magandang kapalaran na ganito ay hindi madalas nahuhulog sa langit. Sa ganitong paraan pakiusap, Mr. Valerian. Mabilis na sabi ni Catherine. Sa wakas ay bumalik sa normal ang kanyang tibok ng puso nang mapagtantong hindi naman talaga galit si Valerian. Life After Prison. Kabanata 476. Ang natitirang mga siyanahan ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag, at ang karamihan ay naghiwa-hiwalay. Nang makaalis na ang lahat, kinastigo ni Felicia si Severin. Saan ka tumakas, Severin? Ang swerte mo na si Mr. Valerian ay isang mapagbigay na tao, kung hindi, magkakaproblema tayo kapag nasaktan siya. Walang pakialam na sabi ni Severin. Relax, siya ay isang kilalang tao na minsan nang humantong sa libu-libong tropa sa digmaan. Bakit siya magiging malungkot sa gayong hindi gaanong mahalagang bagay? Ayos lang, kaya huwag mag-alala. Gayunpaman, inilibot ni Felicia ang kanyang mga mata kay Severin. Hindi ibig sabihin na ayos lang. Hindi ka dapat naging masyadong masungit, alam mo ba? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan na mararanasan ng pamilya natin kung siya ay isang maliit na tao? Pangungumbinsi ni Dayan. Hindi na kailangang mag-alala masyado, nanay. Hindi ba ayos na ang lahat ngayon? Tsaka, sinabi pa ni Mr. Valerian na gusto niyang maupo sa iisang mesa kasama si Severin at makipag-inuman sa kanya. Ngumiti si Severin. Siya nga pala, pwede mo ba akong samahan mamaya, Dayan? Ako. Medyo nagulat si Dayan. Ngumiti siya ng alanganin at sinabing, siguro hindi. May iba pang mga tao mula sa mga first year na pamilya na kailangang maupo doon, at sa palagay ko ay hindi angkop para sa akin na makibahagi sa mesa sa kanila. Halika, magiging maayos ito. Hindi ito nararapat, at sasabihin ko na hindi mas angkop na umupo ka doon dahil asawa kita. Ngumiti si Severin at sinigurado sa kanya. Sige. Tumanggaw si Dayan. Sa pagkakataong iyon, dinala ni Zenoa sina Keegan at Lynette, at agad namang lumuhad ang dalawa sa harapan ni Severin. Salamat sa pagtulong mo sa amin, Mr. Severin. Mawawala kami ng kapatid ko kung wala ang iyong kabaitan. Yumuko si Keegan kay Severin pagkatapos lumuhad. Salamat sa iyong tulong, Mr. Severin. Ikaw ang aming tagapagligtas. Dagdag ni Lynette. Bumangon na kayong dalawa. Medyo awkward ang pakiramdam ni Severin na lumuhad ang dalawa sa harapan niya. Sa harap ng napakaraming tao, kaya agad niya itong tinulungang tumayo at sinabing, ito ay hindi isang malaking bagay para sa akin sa lahat, kaya huwag masyadong isipin ito. Si Zenoa naman ay same time na tumutol. Ngunit ito ay isang malaking bagay, Mr. Severin. Nailigtas mo ang buhay ng aking 2 anak, kaya ikaw ay isang tagapagligtas para sa aming pamilya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na jade pendant at hindi napigil ang magsalita. Mr. Severin, sigurado akong batid mo na hindi ko na masusuklian ang iyong kabaitan pagkatapos na malugi ang aking negosyo sa ibang bansa. Gayunpaman, mayroon akong isang jade pendant na palagi kong isinusuot, at ito ay naipasa sa mga henerasyon sa loob ng aming pamilya. Nais kong ibigay ito sa iyo bilang pasasalamat, at taos-puso akong umaasa na tatanggapin mo ito. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Severin nang masulyapan niya ito,
Dahil masasabi niyang hindi ito ordinaryong jade pendant, ito ay isang maliit na jade plaque na ginawang jade pendant. Ang jade pendant ay mukhang antigo, at makatuwirang asahan na ang isang bihasang individual na may mataas na kakayahan ay maaaring nagtago ng ilan sa kanilang makapangyarihang mga diskarte o pagsasanay sa pagsasanay. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring magmana ng mga turo ang ilang tao pagkatapos tumulo ang kanilang dugo sa isang sirang palawit ng jade. Maihahalin tulad ito ng isa sa isang sisidlan. Natural, ang desenteng mataas na kakayahan ni Severin ay nagbigay daan sa kanya na makaramdam ng mahina at mahinang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa loob, na isang senyales na kailangang mayroong anumang anyo ng mana sa loob ng palawit. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil dito. Life After Prison. Kabanata 477. Ngunit hindi ko maaaring tanggapin iyon, Zenoa. Kung tutuusin, ito ay isang napakahalagang bagay na ipinamana sa iyong pamilya. Bagamat alam ni Severin na isa itong tunay na kayamanan na dapat kunin, nanatili siyang magalang at mapagpakumbaba kahit gusto niyang kunin ito kaagad. Kung tutuusin, magmumukha siyang gaaman kung kukuha siya ng pamana ng pamilya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Si Felicia, na nakatingin sa isang tabi, ay kumislap sa kanyang mga mata habang inilalabas iyon mula kay Zenoa. Ibinaling niya ang tingin kay Severin at sinabing, "Inaalok niya ito sa iyo dahil sa sinseridad, kaya hindi mo basta-basta tatanggihan ito ng ganyan. Kung hindi, hindi sila mabubuhay ang sarili nila kung tatanggihan ito." Hindi alam ni Zenoa ang palaisipan na nakapaloob sa jade pendant, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. "Oo, Mr. Severin. Masama ang pakiramdam ko sa natitirang bahagi ng aking buhay kung hindi mo ito tatanggapin. Naiintindihan ko. Maraming salamat sa iyong kabutihang loob noon." Napangiti na lang ng awkward si Severin at sinabing oo. "Salamat, Mr. Severin." Nagpasalamat si Zenoa at ang iba pa kay Severin at pumunta sa isang tabi. Pagkaalis nila, itinaas ni Felicia ang jade pendant at sinimulang tingnan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya napigil ang magsalita. Ito ay dapat na isang antigo. Sinabi niya na ito ay ipinasa mula sa kanyang mga ninuno, kaya sa tingin ko ito ay napakahalaga. Agad namang inunat ni Severin ang kamay at awkward na ngumiti. "Binigay niya sa akin, kaya hindi mo ba dapat kunin sa akin?" Si Felicia, ang pagiging matako na babae na gold digger, ay hindi kailanman magbibigay ng isang bagay na napakaganda kay Severin pagkatapos makuha ang kanyang mga kamay dito. Diretso niyang inilagay sa bulsa niya at sinabing, "Akala ko ba ayaw mo? Mukhang hindi ka interesado dito, kaya anong masama kung hayaan mo ako? Ako ang biyenan mo, kung tutusin, at hindi dapat maging isyo na bigyan mo ako ng jade pendant na ayaw mo." Walang imek si Severin. Kung alam niyang kukunin ito ni Felicia, tatanggalin na niya ang lahat ng kagandahang loob at tatanggapin na lang ito ng todo kanina. Ngayong naipasok na ni Felicia ang pendant sa kanyang bulsa, hindi na niya ito maabot at mailabas. Oo naman. Napangiti na lang si Severin. Sumang-ayon siya dito pansamantala, alam niyang darating din ang pagkakataon na bawiin niya ito sa kanya. Nang maramdaman na may ilang uri ng pamana na nakaimbak sa loob, inakala ni Severin na maaaring ito ay isang martial arts technique o katulad nito. Ang gayong mga kayamanan ay hindi kailanman mabibili, kahit na ang isa ay gumastos ng ilang milyon. Natutuwa akong makitang magagawa mo ito. Agad namang lumapit si Felicia para batiin ang ilang bisita. Si Dayan ay nag-isip tungkol sa ilang mga bagay at hindi nagtagal ay pumunta siya upang batiin ang iba pang mga bisita, kahit na hindi nagtagal ay umakyat siya sa kigan. Life After Prison. Kabanata 478. Miss Dayan. May maitutulong ba ako? Nakangiting tanong ni Keegan nang makitang papalapit sa kanya si Dayan. Hindi ba't si Mr. Valerian ang nanguna sa isang pangkat ng mga tao upang iligtas kayo ng iyong kapatid? Bakit kailangan mong lumuhad at magpasalamat sa aking asawa? Baka hindi pagkakaunawaan. Tanong ni Dayan sa kanya. Sagot ni Keegan na may pagtataka. Hindi mo ba alam, Miss Dayan? Mukhang mabuting kaibigan ni Valerian ang asawa mo. Noong na-hostage kami ng isa sa mga makapangyarihang organisasyon ng Falcodem,
isang tawag sa telepono ni Mr. Severin ang nagbunsod kay Mr. Valerian na dalhin ang kanyang mga tao at imbestigahan ang sitwasyon bago kami iligtas at paksaing organisasyon na iyon. Biglang nakaramdam ng kaba sa puso ni Dayan nang marinig niya iyon, dahil hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganoon. Napansin ni Keegan ang pagtataka nito, kaya't nilinggan niya ang paligid bago bumulong. Miss Dayan, sinabi sa amin ng tatay ko na isa si Mr. Severin sa mga tahimik, low-profile, maladyos na savant. Naniniwala ako na hindi niya sinabi sa iyo ang anumang bagay tungkol doon, batay sa kung gaano ka nagulat. Wala kang dapat ipag-alala sa isang lalaking tulad niya bilang asawa mo. Maya-maya ay tumango si Dayan. Sa tingin ko, si Severin at si Mr. Valerian ay may malalim na pinagsamahan sa nakaraan. Hindi nakapagtataka na napakawalang bahala niya nang kausapin niya si Mr. Valerian kanina. Ngayong naisip ko na, malamang si Severin ang dahilan kung bakit tinanggap ni Mr. Valerian ang imbitasyon ko at bumisita sa aming pamilya. Wala man lang siyang sinabi sa akin, at hindi mo alam kung gaano ako nag-alala kanina na magalit sa kanya si Mr. Valerian. Hindi mapigilan ni Keegan na matawa nang marinig ang mga reklamo nito. Hahaha. Baka may mga bagay na gustong itago sa iyo si Mr. Severin dahil natatakot siyang matakot ka na malaman mo. Iisipin ko na karamihan sa mga tao ay hindi maniniwala sa kanya o maakusahan siyang nagsisinungaling kung sasabihin niya sa kanila na kaibigan niya si Mr. Valerian. Napangiti si Dayan. Totoo naman. Sinong mag-aakala na ang isang ex-convict ay makakakilala ng isang taong hindi mahahawakan gaya ni Mr. Valerian? Kahit ako ay parang nananaginip ako pagkatapos kong marinig ang sinabi mo. Tinapos niya ang usapan doon at sinabing, sige, iiwan na kita para mag-enjoy ngayon. Siguraduhin kumain at uminom ng busog mamaya. Matapos maglakad ng ilang hakbang, muling tiningnan ni Dayan si Severin mula sa malayo at hindi maiwasang mapaisip sa sarili. Hindi mo ba naisip na magiging low profile ka? Nagtataka ako kung may iba ka pang itinatago sa akin. Di ba sabi mo bibigyan mo ako ng kasal na magdudulot ng sensasyon sa buong Brookborn at maging sa buong South County? Ngayon ay mas nasasabik ako dito. Napangiti siya ng matamis sa isiping iyon. Isinasaalang-alang na mayroong higit sa 100 mga lungsod sa buong Southern County, palagi siyang nasa ilalim ng impresyon na sinusubukan lamang ni Severin na magyabang. Dahil alam niyang may mga sikreto si Severin, lalo pang inaabangan ni Dayan ang kasal, at talagang nadama niya na kayang tuparin ni Severin ang pangako nito. Pagkatapos ng lahat, hindi ito magiging masyadong malayong ibigay kung halos kilala niya si Valerian. Magkagayunman, naguguluhan din siya kung paano nakilala ng isang taong nakakulong sa loob ng ilang taon ang isang war chief tulad ni Valerian. Ang isang taong nasa digmaan sa isang larangan ng digmaan ay hindi maaaring makakilala ng isang taong nabilanggo, at walang kapani-paniwalang paliwanag kung paano sila nagkakilala. Kahit na nagtataka siya, pakiramdam niya ay hindi na kailangang tanungin si Severin tungkol dito dahil nagtitiwala siya na ihahayag ni Severin kung ano ang kailangan sa kanya pagdating ng panahon. Kung wala pa siyang sasabihin sa kanya, malamang na naramdaman ni Severin na hindi pa tama ang oras. Ang pagtatanong sa kanya sa maling oras ay walang alinlangan na hindi magandang ideya. Teka. Naalala ko na sinabi niya sa akin na binigyan siya ng isang savant ng napakaraming pera kaya hindi niya mahihirapang bilhin ang buong lungsod ng Brookborn. May pumasok na naman sa isip ni Dayan at bumilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, tinawag niyang hambog si Severin nang sabihin niya iyon sa kanya noon. Nang maglaon, sinabi ni Severin na mayroon lamang siyang mga 15 milyon, na kalaunan ay ipinakita niya sa kanya. Meron pa ba talaga siyang higit pa dyan? Baka sinabi niya sa akin na 15 milyon iyon dahil hindi ako naniniwala sa kanya, at natatakot siyang takutin ako. Napalunok si Dayan sa gulat nang maisip iyon. Kung totoo ang sinabi ni Severin noong nakaraan, kung gaano karaming bilyon ang pag-aari niya. Life after prison. Kabanata 499. Nanatili ang atensyon ni Severin sa jade pendant. Tiwala siya na mayroong isang kanais-nais na nilalaman, at kahit na hindi niya alam ang eksaktong nilalaman nito, gayunpaman ay sigurado siya na magiging isang pag-aaksaya na hayaan itong makuha ni Felicia.
Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian, nakita niya si Megan na nag-iisa. Isang ideya ang pumasok sa isip niya at nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya. Megan, pwede bang? Humingi ng tulong sa iyo. Lumapit si Severin at nakangiting tinanong siya. Nang marinig iyon ni Megan ay gumanti siya ng ngiti. Ano ang kailangan mong gawin ko, bayaw? Gagawin ko ito hanggat nasa aking kakayahan. Ang saloobin ni Megan kay Severin ay ganap na nagbago dahil ipinakita niya ang kanyang sarili na mayaman at hindi kapani-paniwalang may kakayahan. Pakiramdam niya ay umunlad ang mga siyanahan nitong mga nakaraang panahon dahil sa hindi maliit na bahagi ni Severin, at tiyak na hindi magiging ganoon kabuti para sa kanila ang pagkakaroon nito. Hindi para sa kanya. Ang kanyang mga pangarap na makapagmaneho ng mamahaling sasakyan at makabili ng kahit anong gusto niya ay hindi matutupad ng walang tulong ni Severin. Labis ang tuwa ni Severin sa narinig at sabay na nagningning ang mga mata. Talaga? Well, natutuwa akong marinig iyon. Kinuha ng nanay mo ang jade pendant na ibinigay sa akin kanina, at masama ang pakiramdam ko na hilingin ito sa kanya. Ang tanging pagpipilian ko lang ay humingi ng tulong sa iyo para bawiin iyon. Nagulat si Megan sa narinig. Hindi mo naman kailangang maging masyadong maliit, di ba? Hindi ba ito ay isang jade pendant lang? Marami sa ating mga bisita ngayon ang nagbigay sa atin ng mga jade pendants, at palagi kitang dadalhin upang piliin ang mga ito mamaya. Saglit na natahimik si Severin at hindi napigil ang magsalita. Hindi ito pareho kahit na lahat sila ay jade pendants. Hindi naman tulala si Megan kaya tuso siyang napangiti nang marinig iyon at mahinang sinabi kay Severin. Iminumungkahi mo ba na ang palawit ng jade ay mas mahalaga dahil ito ang pamana ng mga Ballard? Pagkatapos ay nagtanong siya ng medyo may kasakiman. Magkano sa tingin mo ang halaga ng jade pendant na iyon? Maaari ba itong nagkakahalaga ng 10,000 o baka mas mataas pa? Hindi nakaimik si Severin sa reaksyon niya. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpaliwanag siya. Ito ay hindi isang bagay ng halaga, Megan. Nais nilang magkaroon ako nito, kaya mahalagang igalang ang kanilang intensyon. Bukod dito, ikaw mismo ang nagsabi na maraming jade pendants, kaya malayang pumili si nanay kung alin ang gusto niya. Inilibot ni Megan ang mga mata kay Severin. Pero hindi tanga si nanay. Alam niyang mahalaga ang pamana ng mga Ballard. Paano mo inaasahan na hihilingin ko ito sa kanya? Alam mo namang pera lang ang nasa isip niya. Sa tingin mo ba talaga ibabalik niya ang nasa kamay niya? Hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti. Well, syempre tatanggi siya kung hihilingin mo sa kanya. Kailangan mong humanap ng pagkakataon para nakawin ito. Alamin kung saan niya ito inilalagay at pagkatapos ay kunin mo ito ng palihim sa kanya bago ibigay sa akin. Napatingin si Megan kay Severin ng kakaiba at sinabing, hindi ko akalain na tuturuan mo akong magnakaw. Pasensya ka na, pero hindi kita matutulungan. Hindi pa ako nakakagawa ng ganyan dati, at nag-aalala akong mahuli ako. Nakakahiya kung mangyari iyon. Biglang lumubog ang ekspresyon ni Severin. Hindi mo man lang sinabi na tutulungan mo ako kung hindi naman masyadong mahirap. Bakit ngayon ka pa tumatanggi? Ngumiti ng pilit si Megan. Ito ay pagnanakaw. Hindi ko pa nagagawa. Alok agad ni Severin. Bibigyan kita ng 15,000 kung maaari mong kunin ito ng palihim para sa akin. Paano iyon tunog? 15,000. Nanatiling nakakunot ang noo ni Megan habang paulit-ulit. Hindi ako ganoong klaseng tao. Agad namang nagbago si Severin. Paano kung $115,000? Kunin mo na lang para sa akin kapag tulog na si nanay, o kapag nagpalit na siya ng damit. Kung hindi niya mahanap, iisipin na lang niya na nawala niya ito. Life after prison. Kabanata 500. $115,000, sabi mo. Well, dahil ikaw ang aking bayaw, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kung tutuusin, si Mr. Zenoa ang unang nagbigay ng jade pendant sa iyo, at hindi tama na kunin ito ni nanay. Agad na nagiba si Megan ng tono nang marinig ang pinahusay na alok ni Severin, at todong ngiti siya nang pumayag sa kahilingan ni Severin. Nang matapos silang mag-chat, nahihiyang lumapit si Sheila at ibinaba ang ulo.
Parang batang makulat na sabi niya kay Severin. Pasensya ka na, Severin. Tinanong kita kung nasaan ka nang hindi masyadong nag-iisip dahil hindi ko alam na wala ka sa Shanahan. Ngumiti si Severin. Huwag mong idamay ang sarili mo tungkol dito. Hindi naman ako sinisi ni Mr. Valerian, di ba? At saka, sigurado akong hindi mo sinasadya. Hihihi. Alam kong mapapatawad mo ako. Humajijek si Sheila at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Shit, saka hinawakan ang braso ni Severin. Dahan-dahan lang sa body contact, Miss Sheila. Nakaramdam ng hiya si Severin at agad na itinulak ang kamay niya, tsaka sinabi. Mukhang interesado sa iyo ang ilan sa mga mayayamang lalaki doon. Bakit hindi mo sila puntahan at makipag-chat sa kanila? Agad na inikot ni Sheila ang mga mata kay Severin. Pero hindi ako mahilig makipag-chat sa kanila. Nakakainis sila. Gusto lang kitang makausap. Tinapal ni Megan ang bibig at humajijek sa gilid. Kung gayon, hindi ko na kayo guguluhin pa. Magsaya ka na mas kilalanin ang isa't isa. Sinusuportahan ka ng aming pamilya. Ngumiti si Megan at naglakad na paalis. Si Megan ay talagang marunong magsalita ng kalokohan. Saglit na hindi nakaimik si Severin at sa wakas ay nagsalita na may malungkot na ekspresyon. Sa tingin ko tama siya. Dapat unti-unti nating makilala ang isa't isa. Ibig kong sabihin, tingnan mo ako. Isang araw pa lang simula noong huli kitang nakita, pero nagsimula na akong pamayat. Napatitig si Sheila kay Severin na parang love-struck na tanga at may nakakaakit ng ngiti sa labi. Hindi alam ni Severin kung tatawa o iiyak, ngunit kailangan niyang aminin na ang kanyang mga aksyon ay ang ehemplo ng walang kahihiyan. Nagawa na niya ang kanyang damdamin o sa halip, ang isang kakulangan nito ay napakalinaw, ngunit hindi pa rin siya sumuko at madalas na tumingin sa kanya na may nakakaakit ng ngiti. Ito ay nagparamdam sa kanya ng hindi mapalagay at napapahiya sa lahat ng oras. Inihain na ang pagkain. Oras na para kumain. Nakita ni Severin na inilabas na ang pagkain at ginawang dahilan para umalis. Habang tinitingnan ni Sheila si Severin na papalayo, hindi niya naiwasang kumuyam ang kanyang mga kamao at sabihin. Kakainin mo ang palad ko maya-maya, ang gwapo kong Severin. Hindi ako ganoon kadaling sumuko. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may bigot ang pumunta sa ward sa isang ospital at tiningnan si Cain na nakahiga sa kama. Umasim ang ekspresyon niya habang nagtatanong. Sino ang gumawa nito sa iyo? May hiling sila ng kamatayan kung sa tingin nila ay makakalaban nila ang slasher gang. Kinagat ni Cain ang kanyang mga ngipin. Theo, natutuwa akong dumating ka.